Isang bansa, isang lipi, tayo'y lahing Pilipino, ang kulay kayumanggi. Ngayon ano na ang nangyayari? Sa halip na tulay ng pagkakaisa ang itatayo, ang dingding ng pagkabaha-bahagi ang nabuo. Kulang ba ang pag-iisip o sobra sa talino? Sa mga pangayan ay hindi nagpapatalo. Nasaan na ang pusong mapagpakumbaba? Ang kulturang bayanihan ay nakakalimutan na ba? Sabi nila pumili ng mga lider upang ang bansa ay magkaisa. Subalit ang nangyayari, ang ating bayan ay nawasak dahil sa politika. Pati pang partido, siraan ng pagkatao ang kawawang Pilipinas. Kahihiyan ang natamo. Hindi ang pera at talino ang gamitin upang tayo ay mabuo. Hindi ang malakas na sigaw at kamay na bakal para tayo ay matuto. Dahil ang pagkakaisa ay sa pagpapatawad at pagtanggap ito mag-umpisa. At ang ating paiiralin ay ang pag-ibig na sa puso nagmula. Pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos, talisay ang katangian, puro at taos. Hindi nagtatangi at hindi nauubos. Kahit pa hindi tayo karapat-dapat, tinipid tayo ng lubos. Pag-ibig ang susi ng lahat upang ang ating bayan ay hindi magkawatak-watak. Matitigil lang ang hidwaan at pataasan kung ang tunay na pag-ibig para sa isa't isa ay atin ang maramdaman. Hindi ang pera at talino ang gamitin upang tayo ay mabuo. Hindi ang malakas na sigaw at kamay na bakal para tayo ay matuto. Dahil ang pagkakaisa ay sa pagpapatawad at pagtanggap ito mag-umpisa. At ang ating paiiralin ay ang pag-ibig na sa puso nagmula. Pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos, talisay ang katangian, puro at taos. Hindi nagtatangi at hindi nauubos. Kahit pa hindi tayo karapat-dapat, tinipid tayo ng lubos. Pag-ibig ang susi ng lahat upang ang ating bayan ay hindi magkawatak-watak. Matitigil lang ang hidwaan at pataasan kung ang tunay na pag-ibig para sa isa't isa ay atin ang maramdaman. Kahit ang magkaiba ang ating partido, ang sinupotahang kandidato ay hindi pareho. Mahirap mayaman, walang pinag-aralan at edukado, nakatira sa barong-barong bahay, kubo o palasyo. Hanggat tunay na pag-ibig ang itinitibok ng ating mga puso, ang bansang Pilipinas ay magiging dakila sa buong mundo.